Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa susunod na linggo, ipagdiriwang na natin ang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit at kasabay nito ang napakalaking biyayang tinanggap ng ating parokya, ng ating dambana, ng ating diocese ng Antipolo para ang ating imahen ng mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina ay magawaran ng tinatawag na Pontifical Coronation mula sa ating mahal na Santo Papa, Pope Francis. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang parabang atas ng ating Panginoon. Ito yung kanyang sinasabi na dapat nating sundin. Mag-ibigan kayo. Paano ba gagawin at susundin itong atas na ito ng ating Panginoon? Kasi kung susundin natin ang kanyang halimbawa kung papaano siya magmahal, parang napakahirap naman yata. Kasi ang modelo, ang huwaran kung papaano tayo dapat magmahal ay si Jesus na ating Panginoon, ang Diyos ng pag-ibig. At papaano ba siya magmahal? Sa kanyang pagmamahal, ipinapakita niya na sinusunod niya ang utos ng Ama. Mahal niya ang Ama. Kaya sinisigurado niya na wala siyang anumang ginagawa na hindi ayon sa kagustuhan ng Ama. Lahat ng ginagawa ng anak ay bilang pagsunod sa kalooban ng Ama. At ito yung unang mahalagang dapat nating tandaan. Masasabi natin na tunay na tayo ay nagmamahal sa Diyos kung katulad ni Jesus na anak, sinusunod natin ang utos, ang kalooban ng Ama. At dito pa lamang sa unang mahalagang paalaala na ito, baka makita na natin na tayo pala'y nagkukulang sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Na may mga pagkakataon pala sa buhay natin, sa halip na sundin natin ang utos ng Diyos, ang mas sinusunod natin ay ang ating sariling kagustuhan. Ang mas pinapaboran natin ay ang ating sariling kalooban. Kung tunay na tayo'y nagmamahal sa Diyos, sabi ni Jesus na Panginoon, katulad niya, susundin natin ang kautusan. Dito malalaman kung tunay na tayo'y nagmamahal sa Diyos. At pangalawa, sinasabi niya, bilang mga anak ng Ama, bilang mga binyagan, bilang mga tinatawag upang sumunod at maglingkod sa Ama. Nais ko, sabi ni Jesus, na kayo'y makaranas ng tunay na kagalakan. At gusto kong ang kagalakan na yan ay maging lubos sa inyo. Kagalakang totoo, hindi napapawi, hindi lumilipas. At ano ba itong ibig sabihin ni Jesus na ito? Na kagalakan na nais niyang ibahagi at maranasan ng lahat ng magsisikap na sumunod at maglingkod sa Kanya. Sinasabi niya, ito ang aking nais na mangyari, na kayo ay makihati sa kagalakan ko at malubos ang inyong
kagalakan. Ang tunay na kagalakan nasa pagsunod sa Diyos. Mararanasan lamang natin ang tunay na kagalakan kung ang kanyang kalooban ang ating binibigyang importansya sa ating buhay. Medyo dito sa pangalawang paalaala, marami na yung magiging mga tanong. Paano ba ang magalak ayon sa sinasabi ni Jesus na pagsunod sa kanyang utos? Napakahirap namang sumunod sa utos ng Diyos. Mas madali pang gumawa na lang ng kung ano ang gusto ko kahit na alam kong ito'y makasasama at magiging dahilan ng aking pagkakasala. Pero kung masusundin natin ang ating sariling kagustuhan, sa palagay ba natin magiging lubos ang ating kagalakan? Kapag mas susundin natin yung sarili nating kagustuhan, hanggang kailan ka magiging masaya? Maaaring gusto kong sundin ang gusto ko, maaaring ipikit ko yung aking mga mata, takpan ko yung aking mga tainga sa katotohanan na dapat kong sundin at gawin, sapagkat gusto ko rin namang maging masaya. Pero hanggang kailan ka magiging masaya sa pagsisikap mong mas sundin ang sarili mong kagustuhan? Sabi nga, di ba, nasa huli ang pagsisisi. Pero yung iba sinasabi, okay lang, basta ang mahalaga, naging masaya ako. Pero yung kasiyahan na tinutukoy mo, kapatid, ay kasiyahan na binibigay ng mundong ito. Ang kasiyahan na tinutukoy ng ating Panginoon ay kasiyahang espiritual, kasiyahang pang walang hanggan. Yung tipong kahit nahihirapan ka dahil sa iyong tapat na pagsisikap na makasunod sa kalooban ng Diyos, masaya ka kasi alam mo ang kagalakan ay nagmumula sa Diyos at hindi sa mga bagay na material. Ang pangatlong ipinapaalaala ng ating Panginoon, sabi niya, manatili kayo sa akin. Kung papaanong ako ay nananatili sa Ama. Napakagandang maranasan ang isang relasyon na alam nating napakaganda. Yung halos alam mo na sa iyong pakikipagrelasyon, masaya ka at wala ka nang hahanapin pa. At iyan yung relasyon na sinasabi ni Jesus sa pagitan niya at ng Ama. Manatili kayo sa akin at sa ganitong pamamaraan, kayo'y mamumunga. At sa inyong pamumunga, kayo'y tunay na magiging masaya. Mga kapatid, unawain natin ang mga sinasabing ito ng ating Panginoon at hingin natin sa Kanya ang biyaya na maisabuhay ang lahat ng ito. Sapagkat sa katotohanan, hindi naman ito ang tunay na buhay. Nandirito tayo ngayon dahil sa hiram na buhay.
Ang tunay na buhay ay nandoroon sa kabila. Yung tinatawag na kabilang buhay. Pero saan ba yon? Kapag ako ba'y namatay, saan ba yung kabilang buhay na pupuntahan ko? Doon ba sa kabilang buhay sa piling ng Ama? O sa kabilang buhay kung saan mararanasan ko ang walang hanggang kaparusahan? Manatili kayo sa aking pag-ibig kung papaanong ako at ang Ama ay nagsisikap manatili sa pag-ibig sa isa't isa. Amen.